Praise the Lord sa pong pinagpalang hapon. Thank you, Sister Elaine, for leading us sa prayer. Sino po ang blessed? Magsabing praise the Lord. Praise the Lord. May mga, yung iba ho, alam ko, ngayon palang magde-date dahil kahapon napaka-traffic. Punong-puno lahat ho ata ng kainan, hindi ho ba? Hanggang nga tatotobits na sa pak. But anyway, we do not celebrate Valentine's. At dahil si Valentino, isang pagan god. Isa po siyang false god, which promote sexual immorality. Kaya nga, kahapon pa, tsaka ngayon, punong-puno yung mga hotel. Hindi karumal-dumal po ang pinopromote po niyan. Anyway, pero marami po sa atin, gusto nating mag-celebrate. So kung magbabati po kayo, wag Happy Valentine's, kundi Happy Heart's Day. No, have a good heart. Amen. Have a God kind of heart po sa bawat sa atin. Kaya ito po ang pinag-uusapan po natin for the whole month of February, how to experience the best of God's love. We need to understand na nais po ng Panginoon na maranasan po natin yung pinakamainam sa kanyang pag-ibig. At actually, binigay na po niya yung best niya sa pag-ibig po niya nung binigay ng Ama ang kanyang anak upang siya ay mamatay sa krus, upang tayo magkaroon ng kaligtasan na hindi na tayo mapunta ng impyerno. Gayunpaman, kahit wala pa ho tayo sa langit, nais po ng Ama na maranasan po natin yung portion sa langit. Kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Di ba ganun po ang turo ng ating Panginoon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Kung paano pong nasusunod ang kalooban ng Diyos sa langit, ganun din masunod ang kalooban niya. Kalooban po niya sa langit, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan. No, to experience the best of God's love, it doesn't mean na wala ng problema. In fact, kapag Kristiyano ka na, mas maraming problema dahil galit na sa iyo ang dyablo, hindi mo na siya kakampi. Pero, kailangan ka bang mag-alala? Hindi po. Hindi mo kailangan mag-alala dahil ikaw ay anak ng Diyos. But you need to believe and ipamuhay mo na laging nasa kaisipan mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay protektado ng Diyos, ikaw ay mahal ng Diyos. Na kahit na maraming problema, ma-experience mo pa rin yung best of God's love ng kapayapaan, na kahit maraming problema, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan. Amen po ba? Amen. Dapat naintindihan po natin to. Hindi lang po ito maraming pera. Maaring wala tayong milyon sa bangko, wala akong pero we can experience the best of God's love na kapag may kailangan ka, hindi pwedeng hindi tutugunin ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay nananampalataya. Kapag nangangailangan ka, hindi pwedeng hindi yan ibibigay ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Pag kailangan mo na ng pag-enrollment ng iyong anak, hindi pwedeng hindi yan ibigay ng Panginoon. Magtiwala ka lang. Huwag mong haluan ng unbelief, huwag mong haluan ng takot, huwag mong haluan ng doubt ang iyong pananampalataya dahil yan po ang nagbablock sa yan po ang pumipigil, naghihinder sa mga blessing na dapat ma-experience po natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Dahil gusto ng Diyos, kahit may maraming pagsubok, kahit maraming problema, gusto ng Diyos, happy ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Lord, happy ka. Amen. Hindi po galing kay Enrile yan, no? Ako po, I've learned to be happy. I've learned to be joyful. I turned 19 years na po ako noong January 27. 19 years na po ako nagdadialysis. Maraming pain, even right now, pero hindi ko po yung tinatanggap. Sabi ko, walang kwenta yan. Maraming pastor, pwede po akong papalit. No, pero hindi po ako nagpapatalo sa mga sitwasyon because yung the best of God's grace and the best of God's love ay nasa akin po. Amen po ba? Amen. Kaya nga po sa atin, mahal po kayo ng Lord. No? At wag niyo pong gawin na parang
Sabi nga po ng Romans 8:32, kung hindi pinagkait ng ama ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya ipagkakalob lang lahat ng bagay? Ibig sabihin po niyan, binigay na po niya. Hindi po, kung humihingi ka ng bahay, hindi ba niya ibibigay? Kung binigay niya si Kristo, kapag hindi po binigay ng Diyos ang bahay, parang mas mahalaga yung bahay kaysa kay Kristo. Nakukuha niyo ba ako? Amen. Pero hindi po yan ganyan. Pero bakit, Pastor, di ko ba nakuha ngayon? Pray and do not give up. Pray and do not give up. Hindi pwedeng hindi tutugunin po ng Lord. Kung nagpe-pray ka ng sasakyan para sa family mo, meron kayong service, yan po ay pagkakalob ng Lord kasi ibinigay na niya si Kristo sa'yo. Kaya nga po Romans 8:32, pinagkalob na niya ang pinakamabuti niya. So hindi ba niya ibibigay lahat ng bagay? Ano po ang susi? Faith. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, yan po no, Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos kung ikaw ay may pananampalataya. Nalugod ang Diyos kina Abraham, no, kina Moses, marami ho tayong napag-aralan about unfailing faith. Kung sino po yan, lahat po niyan makikita nyo halos sa Hebrews chapter 11. Kung sino po yung mga heroes of faith, mga men of faith, na nalugod ang Diyos. Marami po sa kanila, hindi naman nila nakita yung pangako. Pero namatay silang nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po kapatid, ano ba ang pinagpe-pray mo? Ano ba ang hinihiling mo kay Lord? Yung mga single dyan, may mga single ho ba dyan? No? Total araw ng mga puso po. Kung single kayo, makakarinig kaya ako ng amen na may plano pa kayong mag-asawa. Lahat ng may plano mag-asawang single, magsabing amen. Praise the Lord. Mas kang kolob ka rin taga-Sabado. May Sabado, Marinela pa eh. No? May single po dito, punta kayo ng Sabado, may single din. Hanapin niyo yung kapartner niyo, baka nandoon. No? Pag-pray niyo lang po yan, basta't po mas mahal niya ang Diyos. Siguradong paraiso po ang buhay mo. Pero kung ngayon pa lang, yung naliligaw sa'yo, kuripot na, ay no ko, yugse yun na yan. Dumanot pa ken, puros kang sardinas ken, ang popang kay. Ang popang PPP. Bali yung PPP, pipalipani. Buri yung mga nakakanaan. So kaya kailangan po, no, manalig tayo. Gusto po ng Panginoon ng best. And I know, ako din po, 19 years, I know hindi po God's best ang, bagamat nararanasan ko na ang God's best, pero I know hindi po God's best ang manatili ako sa dialysis. Dahil alam ko, I stand on the Word of God that by His stripes, sa mga latay, sa mga sugat ni Jesus, tayo po ay pinagaling na. Amen. Kung wala tayong pera, no, ang sabi po ng siya po ang Jehovah Jireh po natin. He will supply all our needs, hindi according sa iyong pagod, hindi according sa iyong sweldo, according to His riches and glory in Christ Jesus. Ngayon isipin nyo gaano kayaman ng Diyos. Ano lang ang sikreto? Hebrews 11:6. Faith. Because in faith, through faith, you can please God at magfo-flow po ang blessing. Amen po ba? So, yung first Sunday na pag-aralan po natin, how to experience the best of God's love, experience God's best love through faith in Christ Jesus. Because without without Jesus, lahat po ng tao somehow na-experience po nilang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, pinapaulan niya ang mga masasama, ang ulan ay ay nag-e-enjoy pareho ang masama at mabuti. Ang araw nag-e-enjoy po pareho, no, parehong nagbe-benefit ang masama at ang mabuti. Pero hindi pa ho yan ang God's best. Sa mga anak ng Diyos, iba po yung God's best sa mga hindi mananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po, may experience mo lang ang God's best po, the best of God's love, kung ikaw ay may tamang relasyon kay Kristo. Kung si Kristo ang nasusunod sa buhay mo, kapatid. Pastor, bakit parang masaya yung mga ibang taga-mundo?
Bakit na wala silang ang Panginoon pero parang masaya sila? Parang masaya lang pero hindi po tunay na masaya yan. Nakikita mo sa Facebook, naka-smile. Pero hindi po lahat na nakikita nyo sa Facebook ay totoo. Alam niyo ba yung magpipicturean kayo, yung isa nakabusangot, tapos umiyak, pero picture mo yung picture mo. Tapos tuloy na naman yung iyak. Maraming kaplastikan sa Facebook. Amen po ba? Maraming kaplastikan. Pero sa tunay na Kristiyano, hindi mo kailangan pakita sa Facebook na masaya ka. Enough na yung nararanasan mo na meron kang kapayapaan at kagalakan dahil meron kang Kristong buhay sa iyong buhay ngayon. Amen. Kaya nga, yun po ang mahalaga sa ating mga buhay. Now, the second Sunday, ang pinag-aralan po natin, experience the best of God's love with an obedient heart. With an obedient heart. Dahil kung wala kang obedient heart, meaning, ibig sabihin po ng meron kang obedient heart, cheerful kang sumusunod sa Lord, at hindi mo dinidelay, and of course, kompleto, thoroughly. No, cheerfully, immediately, thoroughly, yan po yung naging points po natin. No, pwede kang sumunod pero nagbubuwisit ka. Alam niyo po, yung mga anak natin na susunod pero nagbubuwisit, gusto mo bang bigyan ng pera yon? Di ba, nainis ka, ayaw mo, pero ang daling magbigay ng blessing ng pera o sa hinihiling ng anak mo, kapag alam mo ang anak mo ay masunurin. Madali pong kung minsan kahit wala ka na, dahil gusto niya ng bagong cellphone, dahil alam mo masunurin, mabuti ang iyong anak, gagawa ka pa ng paraan. Ang sabi po ng Bible, how much more? If you evil parents, ang sabi ng Panginoon, know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father in heaven? Nakukuha niyo ba yan? Kung tayo na masasama, kaya nating magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga pamilya, hindi higit lalo ang amang napakabuti po sa atin. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak po sa atin. So ngayon po, pag-aaralan po natin, experience the best of God's love in fellowship with believers. Madalas po nating naririnig ang word fellowship. Pero ano nga ba ang ibig sabihin po ng fellowship? Fellowship in the Bible is koinonia. Yan po ang Greek po niya. Ang ibig sabihin po niya, it means a deep sharing of or partnership, specifically sharing in the life of Christ with others. Ang fellowship po ay nakasentro kay Jesus. Nakasentro po sa salita po niya. So kung nagsisiyo po kayo, nagfe-fellowship po kayo, kung hindi nyo pinag-uusapan si Jesus, hindi po yun fellowship. Yun po ay parang socializing lang or bonding. No? Ang fellowship po, laging may kasamang prayer at saka word. Amen. Katulad po yan sa Book of Acts, no? Makita po natin sa Acts 2:42 na they devoted themselves in the apostles' preaching. Early believers devoted themselves sa koinonia, sa sharing life, resources, and the gospel together. It's about community centered on Jesus. Mamaya po, pakikita ko po yung mga verse na yan. But anyway, start na po tayo sa Psalms 133, 1-3. Sabi ho dito, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Tayo po'y manalangin. Ama namin, kami po ay punong-puno ng pasasalamat na kami po ngayon ay narito at malakas, buhay na buhay. Salamat po, wala kami sa mga hospital, wala kami sa banig ng karamdaman, wala po kami sa mga bilangguan, at wala pa po kami sa mga nicho, Panginoon. Kami binibigyan mo ng buhay upang patuloy kaming maglingkod sa iyo, gawin ang kalooban mo, Panginoon. Narito po kami upang makinig po sa inyong kalooban, sa iyong word, O God. We pray, Holy Spirit, we ask you, we allow you to open the eyes of our understanding upang ma-receive po natin ang full blessing sa iyong pong mga salita. And as I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people.
this afternoon, lalo na po sa mga first-timers po namin, let them know that you love them. Let them know that you have a wonderful, beautiful plans sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So praise God. Sabi po dyan, behold how good. Inawit po natin kanina ho ito, no? Ang sabi po dyan, napakabuti daw ho at napaka-pleasant, napakagandang tignan. Kung tayo po ay namumuhay o nagsasama po na in unity. Sabihin niyo po unity. Unity ho saan? Unity po para kay Kristo. Because may unity po in the Bible which is masama. Marami pong klase ng unity na masama. Halimbawa, yung iba may nag-unite para ipabagsak ang gobyerno. Nag-unite para gumawa ng krimen. In the Bible, nag-unite po ang mga tao sa Book of Genesis. No, na gumawa po sila ng Tower of Babel. And napababa po ang Trinity. Doon nyo lang po mababasa. 2 beses lang po natin mababasa, I think, sa pag-aaral po ng Bible, yung nag-usap-usap po ang Father, Son, at Holy Spirit. Let us make man according to our image and likeness. Hindi po niya kausap ang angels, wala pa ho nun. In the beginning, walang mga angels. Created beings din ang mga angels. Hindi niya kinuusap ang mga angels, let us make men. Hindi Diyos ang mga angels. In fact, mga servants lamang po natin sila. Bawat isa po sa atin, according sa Psalms 91, may mga angel po tayo na nagbabantay po sa atin, nag-iingat sa atin. So mga servant po natin sila. At pangalawang makikita mo po yung let us, doon po sa account po ng Tower of Babel. Let us go down. Tingnan natin ang ginagawa ng mga tao. Dahil kapag sila ay patuloy na nagkaisa, wala nang magiging imposible sa kanila. Tingnan niyo po yun. Sabi po ng Diyos, wala nang magiging imposible kapag nagkaisa ang mga tao. There is power in unity. Hindi lang po ito sa maramihan na tao. There is power in unity even sa inyong family. Kung dalawa lang kayo, wala pa kayong anak, mag-asawa lang kayo, there's power in unity. Kasi sabi ng Lord, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. May 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako. You may ask whatever you wish, and it will be done for you. There is power in unity. Kaya nga po, how good and pleasant it is. No, talagang meron pong pleasure kapag tayo po ay nagkakatip. Katulad po ngayon, this is also kind of fellowship, yung nag-church po tayo. Kaya lang, iba po yung fellowship sa CU. Ang CU po, sa mga hindi nakakalam, ito po yung Calvary Umpukan, kaya CU, Calvary Umpukan, small group na average is 10 members na nagtitipon every week para magpalakasan, pag-usapan ng salita ng Diyos, kung may problema, ipag-pray. Dito po, fellowship po ito, pero hindi natin magagawa dito na magtaas kayo ng kamay sa akin, magtanong at magbigay kayo ng opinion po ninyo dahil hindi tayo matatapos. Kaya in-encourage po namin kayo, nakaka-bless nga pong mag-attend. Totoo po, wag kayong mag-a-absent, pero wag din kayong mag-absent sa mga CU nyo. Because there is power in unity. Ang sabi po dyan, it is like the precious oil upon the head running down on the beard. No, parang binuhusan ka po ng oil. At ang oil po, it's for anointing, refreshment, empowerment. Katulad kapag ina-anoint po ang high priest, ang king, at saka po ang propeta. And sabi po dyan, kaya nga, ang ginamit po dito si Aaron, ang unang high priest, the beard of Aaron running down to the edge of his garments. It is like the dew of Hermon. Ang dew po sa Hermon, ang tubig sa Hermon, bababa po yan no, sa mga kabundukan ng Zion, papunta po ng Jordan River, tapos meron pong Sea of Galilee, another Jordan River, tapos po Dead Sea na ho. So dyan po nanggagaling ang ano po, para daw po, kapag nag-unite daw tayo, parang ito ay hamog ng Hermon na bumababa sa mga kabundukan ng Zion.
And then kapag nagkakatipon tayo, for there the Lord commanded the blessing. Ano po yung blessing? Life forevermore. What does it mean, life forevermore? Hindi lang po eternal life. Ngayon pa lang, ang buhay mo, meron ng buhay. Meron kang prosperity, meron kang protection, meron kang peace, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan. No, lahat ng pangangailangan mo sa mundong ito na kailangan mo ay ipagkakaloob ng Ama sa atin pong lahat. If we dwell together in unity, even in your family, kung kayo ay nagkakasundo kayong mag-asawa, nagkakasundo kayong magpapamilya, magaan po ang pagpapala. Kapag merong pagkakaisa sa isang grupo, ang sabi po dyan, for there the Lord, kinukuman niya ang blessing. O i-bless nyo yung family yon. Katutusan niya mga angels, i-bless nyo yung family yon dahil nagkakaisa sila. It is very important. Sino po may mga asawa na dito, may mga pamilya na? Taas niyo po yung kamay. Amen. Sesegue muna ako uli. Alam niyo po mga gulang, mga mami at daddy, kung gusto niyo ng blessing, kayo munang mag-asawa, laging magkasundo. Ay, imposible tayo. Pastor, yun na. Wala mo, utak mo makanyan eh. No? Change the way you think. Sa'yo, imposible. Sa atin, imposible. Pero kapag sentro si Kristo, walang imposible. Binigyan ka na ng love. Kapag nasa iyo Holy Spirit, meron kang love, peace, joy, patience. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13, love is patient. Hindi pasyente. Mapagbata, mapagpasensya. Isa sa pinakamahalaga pong sangkap ng mabuting relasyon, lalo na sa pag-aasawa, sa mga mag-asawa, ay yung pagpapasensya. Lalo na pag gusto mo nang matulog pero nakakarinig ka ng barko. Wala namang dagat sa tabi nyo pero merong barko. Alam niyo ho ba yun? Parang merong helicopter na nakapasok sa bahay nyo. Ano ang kailangan mo? Pagpapasensya. Kung minsan wala sa mood ang asawa mo at katak na ng katak. Alam niyo po, hindi lang po babae ang kumakatak. Kung minsan pa, meron pong mga lalaki na kumakatak. Noon po, hindi ako makapaniwala until na meron na nga akong kalalaki ng tao, kakatak na yan. Bala mo, babae, puputak. Yan, hindi ko pa may nakit pong, sabi ko, hindi ko pa may nakit tancho na pwede ang mangebon na ako. Ang alam ko lang po, yung mga inahin lang yung nangingitlog. Pagpapasensya po. Ang sabi po ng, I think, 1 Peter chapter 3, asawang lalaki, kailangan i-consider mong as yung asawa mong babae as weak partner, no, para walang maging hadlang sa inyong mga panalangin. Pwede niyong pakicheck yun. Kasi para meron akong regalo sa mga mag-asawa po ngayon. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect. Mga asawang lalaki, treat them with respect. Amen. Kasagit ata mag-amen. Eh? Sabi po dyan, as the weaker partner, as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Kapag hindi kayo magkasundong mag-asawa, nagpe-pray ka, sinong pakikinggan ng Lord sa iyo? Dapat kaya nga po, where 2 or 3, hindi yan sinabing 1. No, because there is power in unity. Kung gusto niyo masagana ang iyong pamilya, mag-umpisa sa inyong mag-asawa. Magmula ngayon, magmahalan kayo. Tingnan, hanggang ngayon po ganyan, may mga nagde-date pa kasi kahapon hindi sila nakapag-date dahil maraming Kung lalabas po kayo ngayon, tingnan niyo yung mga nagde-date na isang lalaki, isang babae. Alam mo na sila ay mag-asawa at alam mo rin na sila ay magkasintahan pa lang. Pag magkasintahan pa lang yan, nag-uusap sila, hindi gahalong makakain. Hindi man inuubos lalo na ang babae. Noong unang date po namin ng ex-girlfriend ko, kailan yung ex-girlfriend ko, yung misis ko. Noong unang date po namin, hindi niya inubos yung Pero ako inubos ko, sabi ko. Kailangan ipakita ko na ugali ko, kako. Para alam niya, malakas akong kumain.
No? Isa hindi niya inubos. Nanghinayang ako, kinain ko rin. Pero alam nyo, dahil ang ex-girlfriend ko, may lahing Fernando po, nauna siyang nagbayad, pinagbayad niya ako. Wow. Kaswelo ko, sabi ko, kanyang palikan. Ito ata yung magandang girlfriend, siya yung nagbabayad ka ako. Pero hindi tama, no? Pero pinayagan ko po yun kasi ala na ako man talagang pera kanita. Yung napanyab yan, kaya katamo yun eh. Pero malalaman mo rin, excuse me, malalaman mo rin, kapag yung dalawa, babae at lalaki, kumakain sa labas, na sila ay mag-asawa na, serious yan, hindi nag-uusap, kain lang ng kain. Tapos isang, bayad ka na, kain. Tapos tinignan ng masama yung anak. Mag-asawa. Pero dapat hindi ho ganyan. Kung gusto nyo masayangin yung pamilya, tama po yung kumisa, no? Pag kaya meron akong kinakasal, sinasabi ko sa lalaki, no, you want a happy life, make your wife happy. Because happy wife, happy life. Half-truth lang po yun. Happy po ang buong pamilya kung kayong dalawa parehong happy. Itrato nyo kayong mag-asawa. Amen, mga asawang lalaki, asawang babae, itrato nyo ang bawat isa na mag-best friend po kayo. Kami po, lagi po kaming masaya na mag-asawa. Madalang lamang po yung may mga problema po. Hindi po tulad nung mga alam po ninyo na halos araw-araw may bangayan. Kapag Kristiyano ka na, magpatawaran kayo, magpasensyahan ka. Kung wala sa mood yung wag mong sasalubungin. Masisira po ang mood nyo. And then alam nyo ho ba, apektado na ang mga bata kapag nag-aaway kayo, kahit mga bata pa lang. Kasi ako naranasan ko yan. Tuwing mag-aaway yung nanay at tatay ko, apektado ka, parang gusto mong maglayas. Parang ang gulo-gulo ng bahay. Pero kapag alam mong masaya yung pamilya mo, excited kang umuwi. Ako po nun, ayokong umuwi, kaya madalas nagkikitulog po ako. Dahil madalas po yung bangayan sa bahay. Pero tayo mga Kristiyano, gusto niyo po ng happy life? You want to experience the best of God's love? Sa inyo po may mga asawa na, una po kayong magmahalan. Kapag mahal nyo si Kristo, hindi pwedeng hindi mo mamahalin ang asawa mo. Biglang batakin wala pa tayo sa first point, 3 kain na. Anyway po, first point na po tayo. Experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship helps us grow in strength and wisdom. Amen. Kapag kayo'y nag-a-absent sa church, kapag kayo po'y nag-a-absent sa CU, nanghihina po ang mga espiritu nyo. Nawawala po yung wisdom nyo. Nanghihina din ng wisdom. In Jesus' name. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, 2 people are better off than one. Mas mabuti daw, mas mainam yung dalawa kesa sa isa. 2 tao kesa mag-isang tao lang. For they can help each other succeed. Hindi ho ba, excuse po, no? Jesus' name. Hindi ho ba sinabi ng Panginoon, hindi maganda na mag-isa ang lalaki. Kaya gumawa po ng babae ang Lord. So, kaya nga po tayo, ang sabi po ni Paul, no, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. At walang mamamatay para sa sarili din lamang. Ang sabi po ni Paul sa Corinthians. Yan po yung ginawang kanta, di ba? Lalo na sa simbahang Katoliko, nung Catholic tayo, naririnig po natin yan, no? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At yan po ay Romans pala, no? So, thank you sa verse. No, for none of us, pero si Paul pa rin po nagsulat, lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Dapat laging mas mainam. Dalawa. Balik po tayo sa Ecclesiastes. Sabi po dyan, in Jesus' name. For they can help each other succeed. Pwede tayong magtulungan. Kaya ganyan po yan. Mag-asawa kayo, may fellowship kayo, nagtutulungan kayo, hindi kayo nagbabagsakan. Ang nakakalungkot, alam niyo ho,
sa mga kapatid ko na nasa abroad, sa mga kaibigan ko nasa abroad, sa mga kakilala ko nasa abroad, kung minsan, kapwa Pilipino, binabagsak po, sinisiraan. Yung talangka mentality nandoon. Dapat po hindi ganon. Lalo na sa atin pong mga kapwa Pilipino ho. Sa atin po, no? Sabi ho dyan, nagtutulungan tayo. Kaya nga po may SCU para magtulungan po tayo. Ano man ang pangangailangan po natin. No, spiritual man yan, physical, mental, or financial. Nagtutulungan po dapat ang bawat isa. Because if one person falls, ang sabi po dyan, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Pag nadapa ang isa na may problema ang isa, tinatayo niya. Dalawa pa lang ho yan. No, dalawa pa lang ho yan. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Kung nanlalamig ka, no, literal na panlalamig, mag-isa ka lang, iba pa rin po yung may asawa ka, merong pwedeng yumakap sa iyo. No? Pero sa figuratively, spiritually, kapag ikaw ay nanlalamig spiritual, mag-isa ka lang, hindi mo kayang painitin ang sarili mo. Hindi mo kayang mag-init ulit. Kundi dapat kang mag-attend ng church, mag-attend ng fellowship, mag-attend ng CU. Wala pa ho siguro dito na nag-attend ka ng church o nag-attend ka ng CU, na nanlulupay-pay ka, pero lahat po na meron kang kabigatan, pero kapag nakapag-attend ka ng church, nakapag-attend ka ng CU, pag uwi mo, punong-puno ka uli ng kapayapaan. Dahil na-remind ka sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Nandyan ho ba kayo? Amen. Kaya nga po dyan, sabi po sa verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated. Kapag mag-isa ka lang, alam niyo po, kapag, ang sabi po ni, sino ba? Si James, ang diablo daw ay parang leong umaatungan na seeking whom he may devour. Palagay nyo, sino po ang leon po, sino po yung una niyang inaatake? Di ba yung mag-isa? Wala sa fellowship. Noon po, actually may pinilabas po tayo dito. Dahil po yung isang kalabaw, mag-isa po, inatake siyang napakaraming leon. Tatakas po siya sa, sa dagat, sa ilog, pero parang hindi niya kaya. Bumalik po siya, nandun na naman po, sinugod siya ng napakaraming leon. Pero buti na lang, may mga CU siya, dumating ang napakaraming kalabaw, linabanan po ang mga demonyong leon. Kaya nga po, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan, ang CU nyo po, teka muna, baka po yung iba sa inyo wala pang CU. Mag-aala, Pastor Ron muna po ako. Sino po sa inyo ang wala pang CU? Except sa first-timers. Kapag wala po kayong CU, nami-miss out nyo po yung the best of God's blessing sa inyong buhay. Makakaranas po kayo ng pagtutulong ho dito. Kaya nga ho, kapag ikaw ay mag-isa lang, madali kang masila, madali kang matalo ng diablo. Sabi po diyan, but two can stand back to back and conquer. Pwede silang lumaban po para po yung gladiator na dalawa na lang po sila, pero back to back. Pero sabi po diyan ni Haring Solomon, 3 are even better, 3. Paano kung 10 pa? Paano kung buong church pa? No, for a triple braided cord is not easily broken. Yung 3 daw po na binraided mo na cord, mas matibay po yan, parang lubid po, na napakarami po yan na pinagsama-samang cord, pero iisa, pero napakatibay. Ako po ay meron pang isang CU na imbitahan po ako sa Lion of Judah. No, pero hindi po akong forerunner, member lang po ako doon. Ang forerunner po namin si Brother Jess Gutierrez. Sa CU po, nung una, ayoko po, sabi ko, Pastor, sama ka sa amin. Lagi nila ako ini-invite dahil may mga birthday. Hanggang sinabi nila, ba't di ka na lang sumama sa amin, Pastor, pag ganun? Thursday po yun. Normally Thursday, kailangan kong ipahinga, ganito, ganyan. Lalo na po, nasa Thursday ang dialysis ko, pero ngayon po, MWF po ang dialysis ko. Pero nakita ko po, na-enjoy po ako. Kasi nag-enjoy po ako dahil naririnig ko yung mga testimony ng mga kapatiran po natin kung paano sila nag-grow sa kanilang pananampalataya, kung paano po sila, paano nilang pinagtatagumpayan ang kanilang mga problema sa buhay.
Kahit po akong pastor, kailangan ko ng encouragement. Na-encourage po ako sa kanila. Ilang beses po akong na-hospital, ilang beses din po nila ako tinulungan. In fact, yung ilan po sa kanila, sila po actually ang nagdala sa akin sa St. Luke's. Sabi ko, mahal doon, no? Sa sarili ko, hindi ko pero sabi ko sa misis ko, maganda kang mahal dyan, ganyan. So, ina po ako. Pero alam niyo po, ang gumastos po, napakalaki po ng gastos po ng Lion of Judah sa akin. Ang CEO po ng Lion of Judah na nasali po ako, very generous po sila. Yung CR po dyan, malaking portion sila po nagbayad. Ang bakod po natin dito sa parking, sila rin po ang nagbayad po dyan. Yung 2 TV po dyan, Lion of Judah din po yan. Last year po, nag-sponsor po kami ng 100 na kabataan para po sa camp. Ngayon po, nagpe-pledge naman po kami, 100 na kabataan muli ang isponsoran po namin. At nakita ko po kung paano pinagpapala. Kaya kung meron pong forerunner dito, encourage po yung mga CU, mag-sponsor po kayo ng kabataan. Hindi po sayang, kasi po, sa youth camp, mas na-experience sa mga kabataan, na-encounter nila ang Lord. Maraming nagbabago. I think ang aking mga anak, hindi sila na-born again sa pakikinig po ng salita ko. Kasi araw-araw na nila ako naririnig sa bahay. No, katulad po ng panganay ko, nandiyan po siya, narinig ko minsan na born again po siya sa camp. So hindi po sayang ang pagtulong. Kung tayo nga talaga ay nagmamahal, nagtutulungan ho tayo. Anyway, we will go further po dyan sa ating Ang sabi po sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kapag ikaw ay merong ka-fellowship, nagpapalitan po kayo ng idea, nagsisharean po kayo sa salita ng Diyos, ikaw din ay nakakadagdag po sa wisdom mo. Ako rin po, pag nag-a-attend po ako ng CU, nadadagdagan po ang aking kaalaman sa mga sinasabi po ng mga kasiyo ko. In fact, kahit po lang po yung fellowship tuwing Wednesday, yung ating meeting of the prayer warriors, nabibless po ako, na-encourage po ako doon sa mga nagte-testimony. Because kami pong mga pastor, hindi po kami mga super Christians. Katulad nyo rin po kami na kailangan ng encouragement. Kailangan po namin ng wisdom. Kailangan po namin ng kalakasan ng bawat isa. Sabi po dyan, as iron sharpens iron. Alam niyo po yung pag naghahasa ka. Nung bata po ako, tinuruan po akong maghasa ng tatay ko. Tampotang tataysan may kutsilyo sa bato na may halong bakal po. Actually, para mas lalo po ang agad maging sharp yung knife. Hindi po, kung nakakapagsalita lang po yung kutsilyo, masakit po siya. Sa CU po, kung minsan merong magre-rebuke sa'yo. Brother, sister, hindi tama yan. Pero bakit ka nire-rebuke? Kasi mahal ka ng ka-CU mo. Dahil sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Kung talagang mahal mo yung tao, kinokorek mo. Hindi mo pinapabayaan na mapunta ng impyerno. Sinasabi mo kung anong tama. Kahit po sa labas, pag sinabi mo ito, huwag mo akong i-judge. Hindi po natin sila ginajudge. Bakit feeling nila na-judge sila? Kasi salita ng Diyos ang ginagamit natin. Meron akong narinig minsan, huwag mong gamitin ang salita ng Diyos para i-correct ang tao. Anong gagamitin mong salita para i-correct ang tao? Hindi ba dapat salita ng Diyos? Hindi salita natin. Kaya feeling nila na-judge sila. Ang sabi po ng Hebrews 4:12, yung pong Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Mas matalim po kesa sa samurai. Yan pong sinasabi, it penetrates, sabi po dyan, to dividing soul and spirit. Kasi imposibleng maipahiwalay mo ang spirit at kaluluwa. Magkadikit yan, pero Word of God kayang paghiwalayin. And then sabi po dyan, joints and marrow. Yung utak ng buto, tsaka pwede pa nanunuot. Kaya kung minsan, marami na po akong narinig na parang yung pastor na ito, pinariringgan ako. Hindi po namin kayo pinariringgan. Talagang kung minsan, masakit ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi po dyan, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, sasabihin lang po ng tao, wag mo akong i-judge.
Huwag po kayong masaktan. Talaga pong nasasaktan sila kasi matalim ang salita ng Diyos. Wala na tayong dapat pang gamitin pa, kundi salita ng Diyos lamang. Amen. Kapag nag-attend ka ng fellowship tulad po nito, nahahasa po tayo. Nag-attend ka ng CU, nahahasa po tayo. Sabi po ng Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Sabi nga po kagabi, noon po kapag kasama ko mga barumbado, hindi pwedeng hindi ka mapaaway. Kahit basketball lang po yan, hindi ka pwedeng mapaaway kasi mga barumbado. Walang wisdom. Pero when you walk with the wise, mas magiging wiser ka. Amen. Sino po talaga yung mga wise? Sino pa talaga yung may mga wisdom? Walang iba kundi mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Kasi sabi po ng Bible sa Proverbs, the beginning of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun lang may takot sa Diyos ang may mga wisdom. Amen. Marami pong marurunong na tao, nag-aral po ng law, mga top-notcher sa bar, makikita mo sa Kongreso at saka po sa Senado, pero mga mangmang sila, matalino lang sa academic, no, sa pag-aaral sa secular, matalino lang sa mga batas ng tao, pero mangmang pa rin sila kasi kung matalino sila, hindi sila magnanakaw. Amen. Kaya nga po, hindi po sapat na yung anak po natin nag-aaral lang sa secular. Dapat ang anak po natin mag-aral din ng Bible. Kasi kapag yung matalino, pinag-aral mo yan, ay yung masamang tao, pinag-aral mo yan. Halimbawa, yung magnanakaw, pinag-aral mo yan, no? Para mo lang siyang ini-empower. Nagtatayo ka lang, para ka lang nag-aalaga ng one day, senador nga, pero masiba sa pera. Amen po ba? Kaya kailangan po natin ang Word of God. Number 2, experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship teaches us to love and be loved. Sa fellowship, natututunan natin magmahal, tumulong sa kapwa, at nararanasan mo ring ikaw ay mahalin. To love and be loved. Amen. Ang sabi po ng John 13:34-35, so now I am giving you a new commandment, sabi po ng Panginoon, love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ano po yung new commandment ng Panginoon? Love each other just I have loved you. Hindi po ina-abolish po ng Lord dito yung love your neighbor as yourself, yung second great commandment. Ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, yung love your neighbor as yourself, pwede pangkalahatan po yan. Pwede mong mahalin ang kapwa mo kahit hindi Kristiyano as yourself. Pero yung love each other, ang sinabi po ng Panginoon dyan, just I have loved you, para lang sa Kristiyano yan. Ang kausap po ng Lord dyan ay ang mga disciples niya. Kasi po, naranasan nila, pinaranas na Panginoon kung paano minahal niya ang kanyang mga disipulo. Tayo pong mga Kristiyano, tayo lang tumanggap ng pag-ibig ni Kristo na namatay siya sa krus. Kaya magmahalan tayo. Amen ho ba? Paano ba tayo minahal ni Kristo? Sabi ko nga kanina, namatay siya sa atin sa krus upang hindi tayo mapunta ng impyerno. Kung meron pong John 3:16, meron pong 1 John 3:16. Ano pong sabi ng 1 John 3:16? Dinefine po niya ang love. Sabi po diyan, we know what real love. Ano ba ang tunay na pag-ibig? No, we know what real love is because Jesus gave up His life for us. So we also ought to give up our lives. So lay down our lives sa ibang salin po for our brothers and sisters. Mukhang mabigat po ito, no? Kaya, parang sinasabi diyan, kung bang namatay si Kristo sa krus, mamamatay dapat ako sa kapwa ko kay Kristo. Hindi po ganyan ang sinasabi niyan. Ang interpretation po niyan, ang answer po diyan ay nasa verse 17. Paano natin ibibigay ang ating buhay sa ating kapwa? Paano natin ililay down ang ating buhay sa ating kapwa? Verse 17, nandyan po ang sagot. If someone has enough money to live well, sino dito pong may mga pera na nabubuhay ka naman sa pagpapala ng Diyos?
Amen. Di tanggalaway ako mag-amen. Ako migagana kayo, doon ako manutangan. Diyan makapakanano, tinako man pera. If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? So ganito po yan, ang kwento, no, ito ang tunay na pag-ibig na binigay ni Kristo ang ating kanyang buhay. Dapat ibigay din natin ang ating buhay sa ating kapwa sa papaanong paraan. Kung merong nangangailangan, meron kang pera, pero hindi ka naawa sa kanya, paano mo masasabing nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos? So to lay down or to give our lives for our brethren, to love one another as Christ loved us is to help one another. Amen po ba? Amen. Kaya nga po pag may nabalitaan ho tayong may namatayan sa ating mga member sa church, may nabalitaan po tayong merong naka-hospital, nagpapadala po ng tulong ang church. Dapat ang CU nagpapadala po ng tulong. Dapat ang bawat isa po sa atin nagtutulungan. Amen. Nagtutulungan po tayo. Saan po natin makikita yan? Diyan sa Bible, mamaya po mas pakikita ko po sa inyo. So, sabi po diyan sa verse 18, Dear children, let us not merely say that we love each other. Wag mo lang po natin daw sabihin na mahal natin ang bawat isa. Ang sabi po diyan, let us show the truth by our action. Wag lang puro salita, wag lang puro pangako ng pangako. Dapat gawin po natin na magtulungan po tayo. Tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang tumulong na sa kapwa? O yung iba, hindi pa ho ba kayo tumulong? Subukan niyo po tumulong. Pastor, sakto lang po ako. Kaya ka lang sakto, kapatid, kasi hindi ka tumutulong. Kapag tumulong ka, ibabalik ng Diyos po yan sa iyo. Ng 100-fold return. I think sa book of Proverbs, tulungan niyo ako dito, total mabilis kayo ngayon, kayong nasa taas. Ang sabi ng Lord, if you help the poor, you are lending to the Lord. Parang nagpapautang ka sa Diyos. Kapag ikaw ay tumutulong sa poor. Sino ba ang poor? Yung mga needy. Amen? Ayan, praise the Lord. Sabi yan, whoever is kind to the poor, lends to the Lord. Kapag ikaw ay mabuti at tinutulungan mo yung mga mahirap, ang poor, ibig sabihin, mga needy, mga nangangailangan, para kang nagpapautang sa Diyos and He will reward them for what they have done. Kaya kung minsan sakto ka lang, bakit kung minsan sakto ka lang, kapatid? Kuripot ka. Hindi ayaw mong tumulong. Kapag lumabas kayong magkakaibigan, hindi ka nagdadala ng wallet. Ay, nakalimutan ko wallet ko. In fact, yung iba, wala na ganyan siguro sa Calvary. Mag-a-attend ng church yung iba, kakalimutan yung wallet. Kunwari na, pariringgan pa yung katabi niya. Ay, kalingan mo yung wallet ko. Namang pakialam na, nung kakalingan mo yung wallet mo, pangali. Ikaw naman yung hindi mabibless. Amen. Remember this. Every time you give first to the Lord, you give to the needy, sa kapwa po natin, ang sabi diyan, the Lord will reward them for what they have done. Hindi pwedeng hindi kayo re-reward ng Lord. Gusto ba natin ng blessing? Ba't ba ayaw mag-amen? Gusto nyo ng blessing? Si David po, sabi niya, Lord, I love your blessing. Hindi siya hipokrito. Kaya nga sabi po ni David, napag-aralan natin to last week, I love your blessing. Kaya nga ginagawa ko yung word mo immediately. Hindi ako nagpapatumpik-tumpik, sabi po ni David. Kaya gusto nyo ng blessing, sumunod kayo kay Lord agad-agad. Huwag na magpatumpik-tumpik kasi kapag may pinagawa ang Lord, hindi po yung magkakamali ang Diyos. Hindi yun, tama kayong papagawa ng Diyos. Katulad na napag-usapan natin last week. Anyway, baka mapahaba po ako, no? Our actions, sabi po dyan, will show that we belong to the truth. Makikita sa gawa po natin kung talagang tayo ay tunay na Kristiyano. We belong to the truth. Sabi dyan, so we will be confident when we stand before God. Alam mo, wala kang confidence kapag kuripot ka, pag dumating ang Lord. Confident kang haharap sa Diyos. Bakit po? Sa Matthew 25, ang sabi po ng Lord, kayo na mga mabubuting tupa, dito kayo sa kanan ko.
Dahil nung ako ay nagugutom, pinakain niyo ako, nauhaw, pinainom niyo ako, nasa bilangguan ako, binisita niyo ako, nasa banig ako ng karamdaman, you care for me. Ano po ang sagot anong sagot ng mga righteous person? Lord, kailan ka naging ganon? Ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo rin sa akin. Kaya sabi po dyan, sabi ni John, gusto mong maging confident, meron kumpiyansa ka na humarap sa Diyos. Pag dumating siya o pag namatay ka, ngayon pa lang, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Amen po ba? May naing amen. Amen po ba? Amen. Kaya kasi kayo naman, burina sabihan kanini, burina na akong mayari. Sa Acts 2:44-47, all the believers devoted themselves. Lahat daw, devoted themselves to the apostles' teaching sa Word of God. They devoted themselves to fellowship, to sharing meals, they shared their food. Baging po yung Lord's Supper, yung communion, and pray together. Ito po yung fellowship. Ang fellowship, meron siyang word, meron siyang prayer, meron siyang communion. Amen po ba? Amen. And then sabi po dyan, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers, ang sabi po dyan, met together in one place. So hindi po siya Zoom, hindi siya online. They met together in one place. Araw-araw po ito and shared everything they had. Sinyer po nila kung anong meron sila. In fact, ang iba sabi diyan, they sold their property and possessions and shared the money with those in need. Kaya wala pong nangangailangan sa unang church. Ito po yung original church na dapat natin gayahin. Hindi natin dapat gayahin yung church sa Amerika, church sa Singapore o sa London o sa Australia. Ang dapat gayahin natin church, ang church ng Book of Acts. Dahil ito yung original church ng Diyos. Amen. Sila ay nagtutulungan. Sa atin po dito sa church po natin, glory to God. Bago pa pandemic, buhat pa ho noon, actually buhat po nung ako na po ang tinalagang pastor, lead pastor ng church sa ito. Una sabi ko sa mga elders at pastor, hindi tayo nag-iipon ng pera. Kapag may pangangailangan, gastusin natin sa church man o kanino. Sa kakatulong-tulong po natin, even ng pandemic, nakasarado po tayo, pero linggo-linggo, lumalabas sila Pastor John, Pastor Ace, at saka sila Sister Nelly at ang mission team. Namimigay po sila ng ayuda, mga bigas, mga canned goods, mga pagkain po. Araw-araw po. Actually po, kumakain sila doon sa mga COVID. Na-COVID po sila pero hindi namatay. Protektado po sila ng Lord. Amen. Mas namatay nga po yung nag-iisa lang. Pero, alam niyo po, 3 months na namimigay po tayo ng ayuda. Hindi lamang po sa mga taga-church. Kung hindi po kayo nabigyan, wala po kaming record kasi sa inyo. Kaya nga pinaparecord namin sa inyo. Kung may CU kayo, madali po eh. Marami pong yung CU ko po, hindi pa nabigyan po ng ayuda. Nagbigay po tayo kahit po sa isang Amerikano na wala na pong makain. Hinarangan po yung po natin, wala daw siyang makain. Binigyan po. Marami po tayo yung mga pastor na hindi taga rito. Dahil wala din pong tithes and offerings sa church po nila, wala silang makain. Tumulong po tayo. 3 million na po yung nagagastos po natin, wala ng pera ang church. Ang tanong po sa akin ni Sister Nelia, ang isa sa mga umahawak ng pera, Pastor, ang sabi niya sa akin, sa Zoom meeting po natin to noon, wala pang face-to-face, hanggang kailan tayo tutulong? Ang sabi ko po sa kanya, hanggat binibless tayo ng Lord, tutulong tayo. Hindi tayo tumulong hanggang ngayon. Nung panahon ng pandemic 2020, 2021, 2022, nakabili po tayo ng 3 lupa na mga parking lot. Ngayon po nagpapatayo po tayo ng Kasi ang pagbibigay, ang iglesyang nagbibigay, ang church na nagbibigay, pinagpapala ng Diyos. Kung bakit tayo pinagpapala? Dahil lang bawat isa sa atin natutunan nating magbigay. Maging tapat sa tithes and offering. Amen. Alam niyo po yung mga nagre-reklamo, may tithes and offering na, meron pang first fruit, meron pang first, happy birthday Jesus. Alam niyo po yung mga yan, ang gusto lang po nilang mga yan, gusto nila wala nang ibigay, kasi kuripot talaga yan. Remember, the love of money is the root of all evil. Dito sa church ng Acts, they sold their property. Hindi sila nagreklamo. Tinulungan ng bawat isa. They worship together
at the temple each day, ang sabi po dyan, met in homes. Mga CU po nila, met in homes. For the Lord's Supper every day, each day, ang sabi po dyan, and shared their meals with great joy and generosity. All, sabi po dyan, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, ang sabi po dyan, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Bakit po nadadagdagan po sila, libo-libo pong nararagdagan sa kanilang fellowship dahil nakikita nila yung pag-ibig ng Diyos. Di ba, kapag alam nilang nagtutulungan tayo at nakikita nilang pag-ibig ng Diyos, na-attract po ang tao. And later on, makakakilala po sila sa ating Panginoon. Our CU fellowship should be a channel of God's love. Hindi po chismisan sa CU. Channel of God's love. Caring, helping people spiritually, mentally, physically, and financially. Sa ibang tao po, sasabi nila, sige, tutulungan kita kahit ano, wag lang pera. Hindi po Kristiyano yun. Sa Kristiyano, tutulungan kita kahit na ba sa pera pa. Pero merita ka rin mag-amen. Kasi po ang pera po natin, hindi natin pera yan. Pera ng Panginoon. Kung gusto mong dumami yan, ipagamit mo sa mabuti. Galatians 6:2. Ang sabi po dyan, Galatians 6:2, carry each other's burdens, no? Magtulungan tayo sa ating mga kabigatan sa buhay. In this way, you will fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? One word. Love. L-O-V-E. The law of Christ is love. Kaya nga po, kapag nagtutulungan tayo, yun ay love. That is the law of Christ. Number 3. Experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship brings us closer to God's heart. Di ba kapag nag-attend ka ng church, lalo ka napapalapit sa Diyos? Kapag nag-attend ka ng CU, dapat napapalapit ka sa Diyos. Kapag kayo'y nagsisiyo at napapalayo kayo sa Diyos, isumbong nyo po sa amin yung forerunner nyo. Sino pala yung mga forerunner dito? Taas nyo po yung kamay. Kapag forerunner kayo, para kayong mga small pastors. May pinapastulan kayo. So dapat, lagi kayong handa. Puspos kayo ng Holy Spirit. Full of prayers kayo. At pinag-aralan nyo ang salita ng Diyos. Hindi yung magsisiyo kayo, kayong mga forerunner, tapos kayo pa yung madalas na absent. Tapos magsisiyo kayo, kayong forerunner, kayo pa yung walang dinadalang pagkain. Ikaw lang yung natutuwa, ating pera, may pagkain. Dapat po tayong mga forerunner na uunang nagbibigay ng good example. Amen, mga forerunners. Salamat po sa amen nyo, pagpalain kayo ng Lord. Alam niyo ho ba, 2,000 years ago, pinag-pray na tayo ng Lord. Pinag-pray na tayo ng Lord na maging isa. Na maging united po. Nasa John 17 po yan, verse 20 to 21. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. Sino po ang nagpe-pray dito? Si Jesus. Kausap niya ang Ama. Hindi ko lang pinagpe-pray ang mga disciple na ito, Ama. Pinagpe-pray ko rin yung mga kumikilala sa akin sa pamamagitan ng mga mensahe nila. So tayo po ito, nakakilala po tayo sa mensahe na dinala po ng mga apostol at ng mga propeta. And then sabi ho dito, I pray that they will be one. Na prayer po ng Lord, maging united po tayo. Kaya nga po walang Lone Ranger na Christian. Ay, pwede naman ako sumamba na mag-isa ko sa bahay, mag-pray sa bahay. Pero yun ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Ang kalooban niya, sabi niya, I pray that they will all be one. Just as you and I are one. Ang sabi niya sa Ama, as you are in me, Father, and I am with you, I am in you. And may they be in us. Na sila kahit nag-iisa sila, dapat nasa atin sila. So that the world will believe you sent me. Kapag nagkakaisa tayo ng si Kristo ang pinuno, yung mundo malalaman nila na tunay nga na ang Panginoon ng tunay na tagapagligtas. Balikan po natin yung Acts chapter 2.
verse 40 to 43. Sabi diyan, all the believers devoted themselves, no? Sa Word of God, the apostles' teaching, sa fellowship, sharing meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe nung nag-fellowship po sila came over them. Yung pong nagkaroon ng pagbabago sa kanila. Because they came together and they came close to God. Ang sabi po diyan, all the apostles performed many miraculous signs and wonders. Alam po natin kasunod nito, nagtulungan po sila, walang nangangailangan. No, nagtulungan sila, lahat ng may pangangailangan, yung iba, binenta yung kanilang pangangailangan. Because there is a deep sense of awe na palapit sila sa Diyos. Hindi ka mapapalapit sa Diyos na mag-isa, mahirap po. Kapag nag-a-attend ka ng CU, nag-a-attend ka ng church, mapapalapit ka sa Diyos. Sino po ang nagbe-bless kapag nag-a-attend kayo ng church? Magsabing amen. Sinong nabibless kapag nag-a-attend kayo ng CU? Ngayon, bakit tayo mag-a-absent? Ako po kung minsan masakit ang pakiramdam ko, pwede po ako hindi mag-attend ng CU. Total, wala naman ako talagang gagawin doon eh. Pero gusto kong mag-attend dahil pagkatapos ng CU, lumalakas po ako. Dahil merong nagpe-pray sa iyo. Mahalaga yung meron kang prayer partners, kapatid. Amen po ba? Kaya nga po sa mga last day nito, ang sabi po ng Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together as some people do. Huwag nating kalimutan. Huwag tayong mag-absent. Amen. No, sabi po dyan, let us not neglect, huwag tayong mag-absent sa mga meeting together, mga fellowship natin sa papananambahan, sa mga CU, sa mga Bible study, ano man po yung natin po ninyo. Huwag kayong mag-absent. No, sabi dyan, as some people do, but encourage one another, especially now, that the day of His return is drawing near. Bakit dinugtong po ito ng Hebrews? Na huwag tayong mag-absent sa mga fellowship, sa pananambahan, dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Kasi po, delikado kapag ikaw ay pag hindi nag-a-attend ng church, hindi ka nag-a-attend ng CU, baka maiwan ka pagdating ng Panginoon. Dapat laging active ka sa church, laging active ka sa CU. Sino po dito ang mga ngako, this 2026, na pipilitin niyang hindi mag-absent sa gawain ng Panginoon? Magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Alam niyo ho, itong pinag-aaralan po natin, hindi lang po ito fellowship with one another. I hope, yung pong mas magandang fellowship na meron kang araw-araw na kapayapaan, yung fellowship sa family. Kayo pong mga magulang, magkaroon kayo ng time na mag-pray together ng inyong mga anak o kahit kayo lang mag-asawa, you pray together. Para maranasan nyo po yung best of God's love sa inyong pamilya dahil meron din kayong godly fellowship sa mga bahay. Amen po ba? Sinong gustong ma-bless? Magkaroon po kayo ng fellowship, hindi lang sa church, kundi sa inyong pamilya. Magsabing amen. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Mag-review na po tayo. Experience the best of God's love in fellowship with believers. Number 1, fellowship helps us grow in strength and wisdom. Fellowship teaches us to love and be loved. Fellowship brings us closer to God's heart. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na